kwento ng Inahagan Cave and Spring in La Hacienda, Alicia. Ang kuweba at bukal ng Inahagan, ayon sa alamat, ay hindi basta-basta nabuo. Hindi ito bunga ng biglang pagsabog ng bulkan o pagguho ng lupa, kundi isang mahalagang proseso na isinalaysay ng mga matatanda sa kanilang mga apo. Sinasabi nila noon, matagal na panahon na ang nakakalipas, isang malaking puno ng balete ang nagsisilbing tahanan ng mga engkanto. Ang punong ito na matatagpuan sa tuktok ng isang mataas na burol ay may mga ugat na umaabot hanggang sa kailaliman ng lupa. Isang araw, isang makapangyarihang bagyo ang dumating at ang matandang balete ay tuluyang napaslang. Ngunit hindi ito nawala ng basta-basta. Ang mga ugat ng balete na matagal nang nakabaon sa lupa ay nag-iwan ng malaking butas at mga lungga. Ang tubig ulan na patuloy na bumabagsak ay unti-unting nag-ukit ng daan sa ilalim ng lupa. Lumikha ng isang malaking yungib ang kuweba ng Inahagan. Ang tubig na dumadaloy mula sa mga ugat at mula sa mga batis sa paligid ay nagtipon-tipon sa pinakamababang bahagi ng yungib, bumubuo ng isang malinaw at malamig na bukal. Ngunit bakit Inahagan ang pangalan nito? Ayon sa alamat, may isang magandang diwata na naninirahan malapit sa bukal. Siya ay tinatawag na Inahagan, ang ina ng lahat ng mga halaman at hayop sa paligid. Mahal na mahal niya ang bukal at pinangangalagaan niya ito. Sinisiguro niyang malinis at malusog ang tubig at pinagagaling niya ang mga may sakit sa pamamagitan ng mahiwagang kapangyarihan ng bukal. Dahil sa kanyang kabaitan at pag-aalaga, tinatawag ng mga tao ang bukal at kuweba bilang Inahagan, bilang pagkilala sa magandang diwata at sa kanyang banal na gawain. Hanggang ngayon, pinaniniwalaan ng mga taga roon ang bukal ay may mahiwagang kapangyarihan at maraming tao ang pumupunta rito upang maligo dahil sa malamig na tubig at dahil na rin sa magandang tanawin. Ang kuweba naman ay isang misteryosong lugar na nagtatago ng mga alaala at nakaraan at isang patunay sa kapangyarihan ng kalikasan at ng alamat.